Nahuli po ako sa Terminal 1. Ang napakita kong prangkisa is peke. Hindi ka ba dumaan sa mismong proseso ng pagpipila sa LTFRB? Ano ba ang nangyari? Parang kumuha ka ng fixer? Yes po. Ang mapapayo ko po sa kanila, direkta silang mag-apply. Umiwas sila sa mga fixers. Mabigat yung penalty para sa koloro. Pangunahin lang po na concern ng mga abogado rito, yung pong mga ginagawa ng ating mga kababayan na nagnanais karoon ng may pagkakakitaan. Ang problema po ngayon, pagka nagtiwala na po ang Pilipino, napakadali nang iayain sa kung ano-anong kabalbalan ng mga masasamang loob. Magagawa naman po ng paraang maging maingat lang, maging mapagmatsyag at mapagtanong. Sir, John, siguro matanong ko lang kasi nahuli ka pala sa NAIA na nagda-drive ka daw ng isang kolorum na sasakyan. Siguro, sir, pakikwento nga sa akin, ano ba ang nangyari doon? May drop ako sa Terminal 1. Meron silang sinasagawang checkpoint doon. So, na-checkpoint ako. Ang napakita kong prangkisa is peke. Ano ba yung sinabi ng mismong enforcer sa'yo? Kung ano ba yung dahilan kung bakit nilang tinatawag na peke itong hawak-hawak mong papeles? Kailangan daw po nila yung pinaka-original na prangkisa ko. Nung nagpa-check na po ako sa LTFRB, doon ko po nalaman na fake yung prangkisa ko. Paano siyang fake? Fake as in yung mismong number is fake o meron siyang duplicate na hindi yung sasakyan mo ang nakalagay dun sa case number? Duplicate po. So ito ay isang duplicate franchise or case number Yes. ng LTFRB. Ngayon, ano ang nangyari pagkatapos mong nalaman na bogus pala o duplicate pala itong pinanghahawakan mong papeles doon sa nangyaring random checkpoint sa NAIA? Magtutubos po ako sa LTO ng lisensya ko. Doon ko po nalaman na kolorum yung ano ko. Hindi ka ba dumaan sa mismong proseso ng pagpipila sa LTFRB, sa LTFRB system mismo, mag-a-apply ka? Ano ba ang nangyari? Parang kumuha ka ng fixer? Yes po. So aminado ka naman dun sa pagkakamali mo na kumuha ka ng fixer. Apo. So ngayon, kumuha ka dahil trusting this person that says na, meron akong tao sa loob ng LTO or LTFRB, magagawan ko ng paraan, give me a certain fee, tapos yun ang mangyayari. Tama ba? Yes po. Nung nakuha mo ba yung papeles dito sa person mo or contact mo or kung sino man to, nagkaroon ka ba ng cross-checking? Kung wala na po. legitimate ba ito? Hindi na po nakapag-check. Lumapit ka dito sa aming tanggapan ngayong araw. Ano ba ang gusto mo mangyari sa'yo para makatulong kami? Gusto ko lang po na ma-reconsider or mapababaan po ang fine ko. So, siguro ganito, no? Para mas maganda na masagot ang katanungan mo, kausapin natin mismo itong Chief ng Land Transportation Office na si Asek Marcos Lacanilao. Asek, ano pong magagawa natin? Kasi mukhang naloko ata siya. Aminado siya, kumuha siya ng fixer. Ngayon, Asek, ang inilapit niya sa amin ngayon is baka daw magkaroon ng possible special consideration. Now, hindi kami, sir, nagdidictate. Aminado kami na meron din siyang pagkakamali. Sinabi din namin sa kanya yon. So, what is there that you could explain to us regarding this situation, Asek? Actually, sir, dito naman sa amin sa LTO, pwede naman po silang lumapit. Titingnan ko po kung lahat ng anggulo, kung paano ko po siya matutulungan regarding dyan. Ano ba ang dapat na proseso na sundin nila? Ang mapapayo ko po sa kanila, direkta silang mag-apply. Umiwas sila sa mga fixers. Tapos hanggat walang kasiguraduhan pa yung mga papeles nila, wag silang mag-take ng risk para bumiyahe kasi mabigat yung penalty para sa kolorum. Yes. So, talagang kawawa din ang pagka nahuli ka niyan, kawawa ka kasi ang salaki ng penalty. So, wag sila mag-take ng risk kung halimbawang nakapending pa yung papel nila or meron silang nagkausap, nagbigay sila ng papel, i-double check nila. Pumunta sila dun sa tanggapan, kausapin nila para ma-verify talaga nila. Kasi sila yung mapapahamak kapag nabiktima sila ng mga peking dokumento. Yes. Tama, no, Asek. So siguro, Asek, no, ay consult din namin ng aming abogado regarding this case on kung ano po yung mapapayo niya para din sa kaalaman ng lahat. Opo. Okay. Opo. Basta sa amin, sir, lahat, bukas ang opisina namin para po tumulong. Kung maaari po pumunta siya sa akin, para po makita ko lahat ng mga ibang mga dokumento niya, Okay. para matulungan po namin siya. Okay, Asek, possible ba? Siguro, kahit ngayon mismo, pagkatapos ng programa, papuntahin namin dyan sa inyo para maasistahan ninyo? Opo. Pwede po. Pumunta na lang po siya dito sa aking opisina para po ma-assist po namin siya. Alright. Nandito naman po ako. Kung wala ako, yung chief of staff ko po nandito. Alright. So, mas matulungan po namin siya. Alright. Sige po, Asek, maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Thank you Alright. po.
Alright, kausapin lang din natin ngayon si Attorney Batas Mauricio para lang din magbigay siya ng kanyang analysis regarding dito. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga panunguhin. Pangunahin lang po na concern ng mga abogado rito, yung pong ginagawa ng ating mga kababayan na nagnanais magkaroon ng hanap buhay o di kaya may pagkakakitaan. Sabi, alam po natin ang pangangailangan, Ginoong Carl Tulfo, na magkaroon ng hanap buhay, trabaho, o pagkakakitaan. Subalit, wala na pong tatalo, Ginoong Carl Tulfo, sa pagiging ingat. Ang importante lang dyan, total, meron po mga binabanggit na mga kasalamuha itong complainant natin dito sa naging problema niya. Hindi niya na yung kasalamuha niya, kung hindi man siya rehistrado, tunay at totoong tao, o di kaya, yung pong kinakatransaksyon niya, may kapangyarihan talaga na gawin ang mga pinapangako sa kanya. Kasi ang problema po ngayon, pagka nagtiwala na po ang Pilipino, napakadali nang yayain sa kung ano-anong kabalbalan o kalokohan ng ating ng mga masasamang loob, magagawa naman po ng paraang maging maingat lang, maging mapagmatsyag at mapagtanong, Ginoong Carl Tulfo, sa mga ahensya ng pamahalaan. Alright. Sige, balikan ko lang ito si John, Attorney. John, may katanungan ka ba kay Attorney? Baka lang may mga bagay ka lang na gustong alamin para maiwasan mo susunod na wala mangyari sa'yo. Wala naman. Alright. Sige, John. Sana magsilbing aral din ito sa'yo na hindi na din kukuha ng ni sino man na hindi lihitimo na taga LTFRB or LTO. Alright, John? Okay, maraming salamat po sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang araw pong muli. Alright. So John, pagkatapos ng programa, ikaw ay pupunta doon sa mismong LTO, makikibalita din kami also as well para regarding doon sa mga susunod na hakbang na gagawin para maiwasan at posibleng magawa ng reconsideration regarding dito sa pinapakiusap mo. Alright, John? Yes. So again, inuulit ko, walang guarantee, bagkus, ang LTO ang bahala mag-decide kung magbibigay sila ng reconsideration or hindi regarding sa case mo. Alright? Okay po. Alright. Maraming salamat din sa iyo, John. Thank you po. Alright. So ngayon, dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. So dyan po tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat ng reklamo, sumbong at hinaing, pinapahinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalakas at pinalawak na Help Desk. Ibabitag mo.